Hello guys, Bloomin' Family here. Nandito na naman tayo para magbigay ng isa pang reaction video patungkol dun sa pagkikita ni Sherlyn at saka si Charlie dun sa OWA. Kasi napanood ko yung part 4 ng Raffy Tulfo in Action tungkol sa OFW pinagpalit ang Mr. na tricycle driver at 5 anak sa engineer. Ito yung nagtitrending sa social media. So, nagkita na sila guys dun sa OWA, nakapag-usap na sila. At nakakapang lumo yung pangyayari na sinaktan pa ni Sherlyn yung kanyang sarili. Nagwala-wala siya doon. Well, tama naman yun na inilabas na yung kanyang sakit na nararamdaman. Pero, yung kanyang desisyon na hindi na sila magsasamang muli na mag-asawa, parang binigyan niya ng closure yung kanilang relasyon. Parang maging magkaibigan na lang sila. Yun ang nakakabagbag damdamin ba yung parang bilang isang ina, no, kasi ako may dalawa rin akong anak, napakahirap na i-give up mo yung 5 anak mo. Kasi sabihin man natin na halimbawa magkaibigan na lang sila, apektado pa rin yung mga bata dito kasi yung mga bata ang involved dito. Sana kung isa lang yun, 5 yung kanilang anak, 3 years old lang yata yung bunso, 11 years old yung panganay, which is syempre iyak sila ng iyak. Makita mo na yung yung magmamakaawa talaga nila. Sobrang pagmamakaawa nila talaga na sa kanilang mama na sana balikan na ang kanilang father. Pero may pagka pusong bato yata so si Miss Sherlyn. Sabi nga ni Sir Raffy, ang iniiyakan ng bata, ng 3 bata, kasi 3 lang yung iniwan yata doon. Kinuha yung 2 maliliit. Ay parang isang estatwa na walang damdamin at walang konsiderasyon sa pakiusap ng kanyang mga anak na sila'y magsama muli. Na itong mga bata na to ay nasasaktan ngayon at in the future, which is true. No, napakahirap yung decision na yun na ginawa ni Sherlyn. Pero sana in the future, guys, sana magbago pa yung kanyang decision na yun. Kasi mayroong nga kasabihan, time heals, no? Habang tumatagal, siyempre kung nailabas mo yung sama ng loob mo, habang tumatagal, pag nawala yan, nakakapagpatawad naman tayo kung halimbawa may nagawang mali yung tao sa atin. Yun nga yung kanyang pinagigit-gitan na nag-drugs daw noon, nakulong nga, inamin naman ni Kuya Charlie, pero noon pa yun natanggap naman na niya noon, pero binabalik niya ngayon, parang binabaliktad na ikaw ang may kasalanan. Si Charlie ba, lahat ng may kasalanan? Ang pinag-uusapan kasi dito yung kanyang third party, di ba? Nagkaroon siya ng relasyon sa iba. Kahit sabihin natin yan, chat-chat lang, pero inamin nila at pinapapipili pa. Ang pinili niya yung isa, yung kabit lang, over the 5 kids. Di ba? Ang hirap ng ganun, guys. Ang bigat din ng damdamin. Hindi ko man lang sila kilala, pero siyempre, pag nanood ka ng ganyan, minsan naapektuhan ka rin, parang ang bigat sa damdamin ba. Bilang isang ina, nararamdaman ko yung nararamdaman ng mga anak na ganun na yung magulang maghihiwalay. Although sana magkabalikan pa sila, kasi sabi nga ni Sir Raffy, patuloy na susuyuin ni Kuya Charlie si Sherlyn.
Anyway, shout out guys sa taong gustong tumulong sa pamilya ni Kuya Charlie at saka ni Sherlyn, kasi may isang taong magdo-donate ng tricycle. Sabi doon sa video, salamat po ma'am or sir, sana po pagpalain pa po kayo ng Panginoon para marami pa kayong matulungan na tao. Shout out din pala kay Edwin, yung sinasabi lang engineer. May nagsabi yung kargador, I don't know kung kargador or engineer, whoever, whatsoever it is. Sana pagka makipagrelasyon ka sa ibang tao, yung piliin mo naman yung single. Huwag ka nang makikabit pa sa ibang babae na mayroon ng asawa. Kasi lalo-lalo na yung mga may anak, maapektuhan yung hindi lang yung asawa kundi mismo yung mga anak nito. Kawawa ang mga bata. Ang dami dyan babae, di ba? Ang dami. Huwag mo nang hanapin yung may asawa. Humanap ka ng matino para single. Siyempre matino single kasi pagka nakikabit hindi na matino. Humanap ka ng single para sayo na. Okay? Ipag-pray na rin po natin guys na sana lumambot ang puso ni Sherlyn at sa future, hindi man bukas or susunod na linggo, maybe susunod na taon, who knows, di ba? Sana magkabalikan pa sila ni Charlie at mabuo ulit ang kanilang pamilya. Kasi yun talaga ang pinakamagandang mangyayari kung mangyari pa man ito. Isa sa pinakamagandang mangyayari sa isang tao ay ang yung magkaroon ng maganda buong pamilya. Lalo na sa mga bata, ang makita nilang nagmamahal ang kanilang mga magulang. Kasi unang-una pa lang, ang magulang ang kanilang mga iniidolo yan, ang kanilang pundasyon para magkaroon ng magandang, yung sa isip ba nila na in the future, ganito rin ako. Sana kung nakikita lang nagmamahalan, syempre yung kanilang mga magulang, syempre ganun din yung isipin na, ay ganito, gusto ko rin sa in the future magkaroon din ako ng magandang pamilya, ganun. Pero pagka broken family kasi guys, napakahirap. Ang dami kong 90% broken families, mga bata, rebellious talaga. So, sana hindi mangyari sa mga anak nila, sa mga libang bata. Yun lang guys. Salamat po sa panonood ng inyong video. And this is Blooming Family. Let's pray all together na sana magkabalikan po yung dalawa in the future. Okay, bye-bye po. Salamat po sa panonood.